Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Para sa video na to, dreadlocks content muna tayo at meron nga pala tayong 4 clients sa video na to. At dahil dreadlocks content to ay puro dreadlocks client muna ipapakita natin sa inyo mula sa dreadlocks installation pati sa dreadlocks repair. Ayun, papakita ko sa inyo mga kap yung 4 na clients. At dahil 4 na clients yun, magiging mahaba tong video na to. Kaya huwag na natin patagalin, umpisahan na natin sa unang client sa video na to. Para sa unang client natin sa video na to, ito nga pala itsura ng buhok niya bago natin siya i-dreadlocks. Sa first client, ang kliyente natin dito ay si Sir Bernard from Tanawan City, Batangas. Bale, nag-inquire sa atin si Sir Bernard through text message asking kung magkano ba installation fee ng dreadlocks extensions. Sa mga hindi nakakaalam, ang installation fee natin ay 100 pesos per strand lang naman. At since itong si Sir Bernard ay sa text message siya nag-inquire, hindi kami nag-usap sa messenger, wala akong idea kung anong klase na extensions yung ikakabit natin sa kanya. At dito ko na lang sa session nalaman na yung extensions na ikakabit natin sa kanya ay tayo rin yung gumawa itong extensions na to ay way back 2022 pa yata. Kinabit natin siya sa isang client natin sa Tanawan City at nangyari naman na pinsan nito ni Sir Bernard yung may-ari nito, binigay na lang sa kanya. At ito nga pala yung resulta ng gawa natin. At dahil installation lang inabil ni Sir Bernard, hindi na tayo nag-repair dito. Next naman dito tayo sa second client natin sa video na to. Ito itsura ng buhok niya bago natin siya i-dreadlocks. Another dreadlocks installation yung gagawin natin dito at this time top head dreadlocks yung trip ni client. Para sa second client natin, siya nga pala si Sir Santi from Santo Tomas, Batangas. Bali, naikwento nga rin sa atin ni Sir Santi na matagal daw siyang nakasubaybay sa atin. Bali, nag-ipon daw muna tong si Cap Santi na budget para pag nag-inquire siya sa atin, diretso session na. Kaya nakakatuwa kasi somehow parehas din kami na ugali nito ni Sir. Kasi minsan pag may mga bagay ako gustong bilhin online, nagtitingin muna ako ng prices. Hindi na ako dumediretso sa seller kung magkano, ganito, ganyan. Nahihiya ako mag-inquire. Parang pinag-iipunan ko muna pag may idea na ako kung magkano yun. Para sakaling mag-inquire ako at magkasundo sa price, diretso session na, diretso bilihan na. At ayun, nagiging all goods naman kaysa naman magmukha akong nangangako sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan. Bilang artist kasi ilang beses tayong nabogus kung hindi ko na rin talaga kayang bilangin kung check natin yung inbox natin. Anyway, yun, hindi naman tutungkol sa akin mga kap. Tungkol to kay Sir Santi at sa dreadlocks na pinagawa niya sa atin. Ito na nga pala itsura. Basic top head dreadlocks lang yan, pero tingnan nyo naman kung gaano kaangas. Bali, yan yung pinakamurang dreadlocks na pwede nyo i-avail sa akin. Para sa halaga 6,000 pesos, meron ka ng permanent hairstyle na pwede mo gamitin sa araw-araw. Sobrang sulit na rin ng mga kap kung iisipin. Kaya naman sa mga interested clients dyan, check nyo na lang yung page natin, The Dreadlocks Factory, kung gusto nyo makakita ng mga aangas na hairstyle. So, next naman, session natin ay home service naman tong gagawin natin dito. Today ay home service tayo sa may Antipolo, sa client natin na si Boss Cabs, may-ari ng Cabs Bay 4 Emporium. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng gas ay hindi naman tayo nagtataas ng presyo ng ating home service fee. At dahil nga hindi tayo nagtataas ng presyo ng home service fee, sana mga kap, wag nyo na rin akong tawaran, wag nyo nang babaan kasi somehow ang binabayaran nyo naman dito ay comfortability ninyo. Sana maintindihan nyo mga kap na yung home service fee natin ay hindi yun yung bagay na ino-offer ko sa inyo, hindi ako kumikita doon. Anyway, balik tayo dito kay Boss Cabs. Nandito na tayo sa spot niya at nakita nyo naman itsura ng dreadlocks ni Boss bago natin siya i-repair. Kung tutuusin, all goods pa naman, pero bilang client ay may sarili rin siyang preference. Ayaw din niya nakikita magulo na yung dreadlocks niya. Katulad ng sinasabi ko sa inyo mga kap, wala naman eksaktong oras or panahon kung kailan ka magpaparepair. For example na lang sa sarili ko, ako may dreadlocks din at almost 2 years na rin yata ako nung huling beses ako nagpaayos. Para sa akin naman kasi all goods lang naman yung dreadlocks ko, hindi naman siya extensions, all natural naman to, so hindi ako dapat matakot kung may strands ba sa akin na malapit na matanggal. Ako kasi para sa akin, hindi ako masyadong sanay makita yung sarili ko na sobrang linis ng roots, lalo na yung partitioning, nakita yung sectioning, yun. Kumbaga sa sarili ko lang naman preference, pero syempre magkakaiba tayo. Anyway, balik na tayo dito kay client. Natapos na natin yung repair session natin dito kay Boss Cabs at check nyo naman yung naging resulta ng gawa ng repair session natin. Kung gusto mo rin ng ganito kalinis na dreadlocks, alam mo na. At para naman sa pang-apat at huling client natin sa video na to, ito naman yung magiging home service din, at home service naman tayo sa Latag, Lipa City. Dito naman sa session na to makakasama natin si Pinsan Dan at nag-breakfast nga pala kami dito sa Food Trip Food Hub. Pag-aari nga pala to ng bayaw ng client natin na si Sir Melvin. You at your service.
So bago mag-umpisa, ito nga pala itsura ng buhok ni Sir Melvin. Kung mapapansin nyo, medyo may kanipisan ng buhok ni Sir Melvin. Pero syempre, as long as may buhok ka, wala namang imposible sa atin. Gagawa natin ng paraan yan. Nung umpisa, yung in-inquire kasi sa atin ni Sir Melvin ay top head dreadlocks lang talaga to. Pero since manipis pala yung top part ng buhok ni client, ay sinuggest ko na sa kanya na mag semi full head na lang. Pag kasi pinilit natin yung 30 strands sa top part ni client, pagtagal makakaranas siya ng thinning of hair kasi yung magiging size na partition ay hindi magiging proportion sa size ng extensions na ikakabit natin. Same principle lang din na sinusunod ko pagdating sa upgraded top head dreadlocks. Una kong kinoconsider yung volume ng buhok ni client, kung kaya ba niyang i-hold yung upgraded or mas maraming quantity ng extensions. Kumbaga hindi natin pwede ipilit yung 50 pieces kung hanggang 40 pieces lang maximum na kaya niyang i-hold kasi syempre pagtagal nagiging problema rin siya. Anyway, break time kami dito at dito ulit kami kumain sa bayaw ni client sa Food Trip Food Hub sa Latag, Lipa City nga pala to located. Yun, check nyo na lang, bisitahin nyo rin yan, sobrang solid yung mga pagkain. Sobrang sulit talaga ng home service namin dito ni Dan. Sobrang akong na-appreciate yung mga ganitong klase ng client kasi syempre nakakahiyaman pero from breakfast to lunch sinagot talaga ni client, kaya sino naman tayo para tumanggi. Tingnan nyo naman yung naging itsura ng plato namin ni Dan after namin kumain. Diyan pala mapapatunayan na natin na sobrang solid yung mga pagkain dito. Yun, check nyo na lang, malapit daw to sa bahay ni Kapitan. At yun nga, after ng ilang oras natapos na natin yung gawaan natin dito sa Latag, Lipa City. Ito na yung naging resulta ng gawa natin kay Sir Melvin. At dito ko na nga rin pala tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung content natin ngayong araw. Para naman sa mga interested clients dyan within Batangas, ang shop ko po ay located lang sa Pusi, Lipa City, and open po tayo for home service kahit saan. Gumagawa po tayo ng dreadlocks, afro curl, braids, and cornrows. Meron po tayo Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.